beloved Boss Mike Cervera. Alright, so maraming salamat po sa update, no? At hindi ko po alam anong nangyayari sa ating bansa ngayon. Sunod-sunod na po itong mga lindol na nagaganap. Medyo nakakakilabot na nga po mga bossing itong nagaganap sa ating bansa kasi nga sunod-sunod eh. 'Di ba? Sa Cebu, La Union, Davao, at eto na naman sa Baguio, Zambales. So, isa sa pinangangambahan ngayon itong the big one. Kasi ayon nga po sa mga eksperto, mababa yung 30,000 na mamamatay kung mangyayari itong paggalaw ng West Valley Fault. Nako. So, nakakatakot no kung iisipin natin. That's why mahalaga po yung awareness, paghahanda ng ating mga kababayan regarding dito kasi hindi po biro ito itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Kapag wala kasi tayong laban dyan eh. Kapag gumalaw ang lupa, walang kahit na anong teknolohiya na makakapigil dyan. Pero sangkay, no? Ako, ilang taon na ako, pero parang ngayon na nangyari yung ganyan eh. First time. Sunod-sunod. Yung sunod-sunod na... Sa loob ng isang linggo. Oo, sa loob ng isang linggo. Yung dire-diretso tapos magkakaibang lugar. Tsaka malalakas siya. Malalakas siya. Buti sana kung aftershock na yung tipong ano lang, kaunting galaw lang. Ugoy lang. Ay, ito ngayon, mukhang Yung 5, malakas yung 5 na yan. Malakas na yung 5. Malakas na. malakas. So, mga kababayan, Isa Davao ka mo, 7.5. Di ba kung gaano kalakas yun? 6.9 kagabi. tapos matagal daw yun. Kahit madaling araw, mga boss, mayroong lindol na naganap. Grabe, no? So, ganyan po ang, kasi medyo gising pa ako noon, mga bandang alas 2 ata, alas 12. Nabalitaan natin, pambira, may lindol na naman. So, nakakatakot kung dito sa Metro Manila kasi ayon sa mga sa Fibox at saka mga eksperto pagdating sa lindol, ang West Valley Fault ay matagal ng hinog. So, at any moment na gumalaw ito, maraming magkukulap sa building. Nako. Hundreds or tens of thousands Huwag naman, ano? na mga tao ang mamamatay. At ayon sa kanilang babala sa publiko, marami daw po mga tulay ang masisira. So, ang rescue operation nun, napakahirap gawin. Maraming kabahayan at mga istruktura ang masusunog. Magba-blackout buong Luzon or buong Metro Manila. At ang isa sa nakikita nilang pwedeng daanan ng rescue operation, yung Pasig River. Yun. Kasi doon, No. kumbaga doon pwedeng May makadaan. access yan lahat eh. Kaya nga, Buong Manila yan eh. Kaya nga gusto nilang mag-invest, sana daw may mga mag-invest na mga negosyante ng mga ferry. Ngayon, na pwedeng maging pampasaheros. Kasi kapag may transportasyon na doon, kahit papano kung mangyayari yan, may rescue operation na dadaan doon at magagamit talaga yun. Siguro okay lang sana kung lahat ng mga tatamaan at maiipit, madadaganan, yung lahat ng mga magnanakaw dito sa bayan na to. Yung mga politiko, yung mga kumurap sa flood control, at marami pang iba, no? Na mga kung paanong paraan nila nangungurakot. Correct. Sana maubos yan lahat yan, no? Pambihira. Si Saldi, ano? Sino unahin? Saldi ko. Sino pa? Wala pa rin sa Pilipinas si ano, no? Si Saldi ko. Oo nga, wala nga. Nasa So, ibang bansa pa. yung mga kababayan natin dyan sa Zambales, please mag-iingat kayo dyan. Ingat po, dasal po, dasal. May aftershocks pa yan, hindi pa po tapos yan. Yun yung sabi ka pa nga nila, delikado din yun. Kaya, Sabi sa Biblia, brother, kung saan daw may lindol, doon daw galit ang Diyos. Oo, yun ang sabi. Sabi nasa Biblia yun, binasa ni Brother Eli. totoo yan. Pag medyo Bible study ang atakin yan. Pero, Parang ano nun ah. Oo So, ibig sabihin, Cebu, Davao, ano bang meron doon? Baka galit Ngayon, ano ba ngayon? Sambales. Oo. di kasi biblical yan eh. Kapag galit daw ang Diyos, may mga gumagalaw daw talaga na kalupaan. Mga haligi Biblical. ng lupa daw. Doon niya pinararamdam ang kanyang galit. Oo. Yan daw Siguro nagagalit na dahil maraming mga kurakot, at mga mamamatay tao. Meron ngang isang lingkod ng Diyos na nag-ano niyan, hindi daw niya alam anong mayroon sa Pilipinas ngayon. Bakit
bakit parang tila galit daw ang Diyos? Yung paggalaw ng kalupaan, hindi na siya yung tipong normal. Kasi dati, halimbawa, yung lindol, isang lugar malilindol, pero yun na yun. Tapos na, pagkatapos nun, mga aftershocks. Pero ito, iba-ibang mga lugar na eh. Yun na nga. Kaya, halos ano na eh. Ang delikado dyan, kung Metro Manila ang tamaan, buti sana kung yung kakainin ng lupa, yung ilang mga ano ba yun, yung mga nasa ano na. Yung mga mansyon ng mga kurakot. Yun kaagad, 'di ba? Tapos yung mga kaperahan nila, yung mga luxury cars, 'di ba? Yun kaagad. So, well, mahaba-habang usapan 'yan. Eto muna. Ano ba yung sunod nating pag-uusapan ngayon? Ito bang ano? Sabi kasi itong si Remulla daw uunahin daw itong ano ng flood control. Pag upo ni Remulla, mga kababayan, uunahin daw na asikasuhin itong mga issue ng malalang korupsyon ng flood control. Pero bakit Teka, iba yung teka. ano? Parang hindi ko gusto yan Ako parang iba yung narinig ko Kung ako kay Remulla, pabayaan niya na kay yung flood control sa ICI. Wala kang ibang kung tututukan, hindi pamilya Duterte. Ayun nga yung ano. sasabihin ko Ayun nga. Hindi kasi ganito. Patumpit-tumpit pa. Ganito kasi yun. Ganito yun. Di ba ang sabi ni Ombudsman Remulla, unahin natin yung mga flood control. Tapos may nagtanong sa kanya, yung salin, titingnan natin yung salin ng mga politician. Sabi lahat. Pati ako, salin ko, lalabas ko, sabi ni Remulla. Natawa ko sa mga DDS. Yung sa mga comment section kasi nagbabasa ako niyan Bakit inuuna mo yung mga Duterte? Uunahin niya yung flood control Una ngayong flood control. Teka, nag-text si Boying Remulla, si Ombudsman. Ano sabi? Flood control daw ang unahin niya. Pero sa Davao. Sa Davao daw. Sa Davao. Kasi nga 52 billion yung nawawalang pondo ron para sa flood control, di ba? Joke lang, walang tantik. Mamaya ma-issue si Boying no? Unang text doon, may hina pa naman kukote ng mga yun. Di ba? Ang sabi ni Boying, medyo mahirap daw yan. Pero kung tututukan daw ng dire-diretso, mga 3 to 4 months. Yung trial sabi niya dapat dire-diretso yung trial. Wala na daw pang hingayan. Kasi yun ang kailangan gawin ngayon. Sabi niya kung mayroong kailangan unahin itong korupsyon. Kasi sabi niya, naniniwala ako na ang Pilipinas hindi naman talaga mahirap kung walang korupsyon. Correct. Walang bansang mahirap. Lahat na Kung walang ang mahirap tao, ang mahirap. Hindi talaga naman mahirap ang Pilipinas No, biruin mo kung lahat ng mga kinukurakot nila nadadala talaga sa tamang proyekto. Napakasigla ng ekonomiya natin Di ba? Si Takero ka naka-Lexus, paano mahirap Kaya nga, ang sasakyan Lexus. si Chris Ulo bibili lang ng bagong Vios. Para Diba? kayo mahirap yan. Hindi, pero by the way, itong ginawa nga ni Ombudsman Remulla, nakikita natin yung pagkakamali ni Samuel Martires Ang dami palang katarantaduhang ginawa yan si Martires. Unang-una tinanggal niya yung yung lifestyle check. Tinanggal pala ni Martires yan. Tapos yung pagtatago ng salin, ginawa rin pala ni Martires yan. Maraming inupuan si Martires na kaso dyan sa Ombudsman. Marami. Tinulugan ka mo. Tinulugan. Dapat nga yun, atupagin din ni Ombudsman Remulla si Martires Kung ano mga pinagagagawa niyan doon sa pwesto niya. Kaya dapat nga. Dapat nga, no? Para nagbabad lang yata nagbabad sa aircon niya doon sa opisina niya. Ano naging accomplishment ng matandang yun? Wala kang mababalitaan. Ano yun? Sumahod lang? Hindi, para protektan lang siguro si Digong. So, ayan ang critic kay Martires Imbis na naging tanod bayan, naging lapdog lang daw ng mga Duterte. Yun na nga. Yun sa... Naging shield ganon. Oo. Sana si Boying wala tayong sisinuhin. Yan naman sinabi niya. Kaya sabi niya, wala tayong sisinuhin. Kahit ano first name ng mga Duterte na yan, basta Duterte ang last name, tablahin yan. Yun ang sabi niya. Bias talaga. Joke lang. Bias. Joke lang. Pero natutuwa lang ako kasi ang sabi ng mga DDS, ito yung nila pinapakalat nila nung nabalitaan na nila yung ugong ng Remulla na yung upo. Nako, lusot na itong si Martin Romualdez. Lalo nga ng ipit May kaabang-abang naman niya yan Oy. Although may acting muna ng sekretary ng DOJ, sino kaya ang magiging permanenteng sekretary ng Marami DOJ? lumalabas sa ano? pangalan ngayon. Sino kaya? Diba? Pati si Yusek Clear nadadamay sa...
Sa Eh, usapin. sabi ko nga, maganda, ibalik na si Laila de Lima dun eh. Kaya nga. Ay, naku Yun, po. nako po. Pag Yeah. nangyari, talagang... Sakit sa ulo yun. Pag nangyari, Sakit sa ulo sa kanila Parang, yun. Pag nangyari, tapos nalaban, ano? Parang sinabi mo na mag-World War III dito sa Oo. Pilipinas, ano? Yun ang matindi, pag nangyari, ano? O kasi si De Lima party list eh. Mm. Papalitan lang siya ng second nominee. Oo. Pwede na eh. Pwede talaga si De Lima. Pwede. Pwede talaga. Oo. Pwede Pero yun nga. Pwede rin naman si Yusek Ler. Yusek Ler, Oo, si Yusek. abogado. Sino pa ba? Nababanggit din yan eh, si Oo. Yusek. Si Si- Luis oo. Si Tro. Attorney Aboy. Ang problema, ang problema, Galing kumanta yun. teka muna mga sir, ang problema naman, pag si Yusek ginawang sekretary ng DOJ, bakante na ang PCO, Undersecretary. Baka naman, Spokesperson. Ano ginagawa ni Wala Boss pa, Mike? Ano ginagawa ni Boss Ay, Mike? oo, pwede, pwede. Bakit nadamay Ah. ako? Oo. Bakit nadamay ako? Eh, siyempre. Di ba? Para magkaroon tayo ng tropang malakas. Politiko to. Pumulitika Eh, na to. siyempre. Oh, Talagang diba? politiko na to si Chris Olo. Marami na natutunan sa mga content eh. Para yung mga ano, Tatakbo nga daw barangay captain. Ayun na nga. Sa lugar nila eh. lapit-lapit na. Kalaban yung ano niya. Tatay mo ba yun? Ano? Pinsan. Hindi, teka, tutropa muna sa mga contractor. Pero sana no, matuloy-tuloy. Kasi ang kailangan gawin ngayon, may masampulan talaga. Mga 10 na mga kongresista. Tapos ilang mga senador o mga 20 na mga Uy, congressman. grabe yung re-request ng ICI ng mga pangalan para mabigyan ng lookout bulletin. Eh sabi ko, May maghalong Dapat- doon na nakalagay ah. dapat Kamag-anak. O, kamag-anak ba niya? Kamag-anak daw ah. Pamangkin daw. Nagulat ako dun. Sino? Ba't may kasama Uncle ang mag-along tawag dito? eh. Uncle. Bugs magalong. Oo. hindi pala congressman yata yung parang contractor ba o Hindi, congressman daw yun eh. congressman. Oo. Congressman pala. Oo. sa dami ng politikong parang makukulong, dapat magpagawa ng sariling kulungan, ano? Ayo, no? Saan kaya pwede? Palawan, maraming isla doon. Oo. Di ba may mga isla Teka tayo doon muna. pinag-aagawan? At saka boss Mike, ang request ko sa administrasyon, saka sa ating gobyerno, pag may mga nakulong na politiko, hindi yung katulad kala Jinggoy, Calabong Revilla, nasa krami, may sariling kwarto, hindi gano'n. Parang nagbabakasyon lang. oh. Isama talaga sa mga nakahubad na preso. May Yo! may mga tato. Isama din. Eh, May mga nagmamasahe, di ba? bakit Tuwa si Jinggoy doon. bakit si Kibuloy? Oo. May kasamang inmate talaga sa Pasig. Correct. 20. Oo. Ay, ganun? Oo. Hindi siya, wala siyang Dapat ganun. Halimbawa, nga. maano sila. literal talagang si Kibuloy. Detain talaga. Oo. Preso. Oo. May mga kasama siyang mga may tato, mga nakahubad. Ayun, membro niya na. So, ibig mo sabihin, so, Okso na ata si Kibuloy. uy, kayang-kaya niya yun. Kaya ang maganda, yung mga Kayang-kaya politikong niya yun. makukulong sa mga nakikinig, isama niyo ho talaga sa mga bilanggo Correct. para makaranas ng hirap talaga. Oo. Yung mga walang walang Ang hirap pa electric naman fan, sa walang ano, hangin, walang... Dati nga, 'di ba? May mga senador tayong nakulong nakakapag-cellphone. Oo nga. Nakakapag-post sa Facebook. Ayan pa naman pinakamahirap na kulungan, City Jail. Ang hirap yan eh. Yan, Sabi nga ng iba, di ba, mas okay pa sa Muntinlupa mismo Ah. kaysa City Jail. Kasi doon talaga siksikan talaga sa City Jail. Ayun na nga, yung pagka nahiga nakatagilid. Dapat ganun, isama yung mga hayop na yun eh. Di ba? di ba? Oh. Unahin na si ano. Oo. O, halimbawa, si Jinggoy nakulong. Yung Halimbawa blind lang, item, ha? Oh. Hindi ko sinasabing nakulong, ha? Oh. Halimbawa lang, si Jinggoy nakulong na naman. Jinggoy, nakulong ka na naman. Oh. O, syempre, babasturin siya ng mayor doon. Umusog kang konti. Umusog ka, yung balakang mo, itabi mo. Alam mo At may tatabi. alam mo, ganun tingin ko, mukhang sinasadya na ni Jinggoy na gumawa ng masama, parang mas gusto niya makulong eh. yan. Aba, teka, Oo, bakit eh. kaya? Yun na nga eh. Bakit? Bak- Ibig sabihin, parang gusto mo, Oo. kasama niya mga lalaki, gano'n. Yun, di ba? Ay, baka gusto niya mga friends Oo, na. Di ba ka mambubugbog ata? Oo. Mambubugbog. Action star eh. Ano yung tawag sa kanya? Yung Nakambini. Hindi, lamesa, yung tawag ng mga kakampig sa kanya eh. Lamesa. Sa lamesa, tinitira. Ano yun? Hindi. Nakakamping yan ha. Oo, check mo dyan sa mga comment. Baka may Sa comment, makikita yan.
Ay, Botomesa ba yun? Ano, Ay, Boto Boto Mesa. Ano ba, Billy? Ano ba yun? Boto Mesa. Ano ba Oo. yun? Boto Mesa. Yung Boto Mesa, parang pinatuwad daw. Tapos inaarya. Parang ganun ba? Bottom sa mesa. Uy, kayo May talaga. bottom sa mesa. Kaya ganyan. Para kayo, Diba? Bad yan. Bad yan. Wala. Wala tayong sinasabing ganun Wala, na. hindi masama. Makakamping yun na. Diba? Eh, alam naman natin ang action star yun, nambubugbog Oo, yun. diba? Uy, lalaki. Si lalaki Wala na. ko yun. Wala yun. Ang galing mag-basketball. Nakita mo yung mga ano niya, yung trending ngayon yung mga basketball ni Jingoy. Magaling mag-basketball. Dismiss lang yan yung sinasabi nila sa social media. Si Jinggoy daw, Jinggoy sa umaga, Jinggoy sa gabi. Grabe kayo, ganyan. Dismiss yan. Hindi eh. Pagtatanggol ko si ano ngayon, pagtatanggol kita Jinggoy tuloy, pagtatanggol kita si Rodrigo Jinggoy. Ba't jinggay? Pero sa tingin nyo, kasi yung si Robby Tarosa yung yung dating matini idol na artista na nagtago rin pala sa... Teka, Ha? Teka muna, bakit parang wala yata naging pahayag si Senador Jinggoy? Wala! Oo, hindi sinagot. Hindi niya sinagot. Oo. Alam, bakit? Nangyari. Color K. So alam mo na. Why? Why the line? Ha? Lalaki yan. Nalayo tayo sa usapan. Ano ba yun? Sorry guys ha. Kasi napunta tayo dyan Ito nga. Hindi, sakto Boeing. Boeing. Boeing yung title. Hindi, teka muna. Anong ba halimbawa kung halimbawa lang si Senador Jinggoy ay isang ganun? Ano na ba problema ba? Wala naman. Tanggap ng lipunan. Di ba? Oo. Ako may mga kaibigan eh. Oo. Oh. Wala problema. Parang sinabi mong magladlad na. Abay, kung talagang ganun siya, why not? Why not? Si ano nga, di ba? Bibi. Oo. Si Bibi. Gandang hari, di ba? Why, mas action star yung si Rustom. Guwapo. Sumaya yung Oo. buhay ni Rustom nun, di ba? Nagpakasal pa. Di ba? Carmina. Ang mahirap niyan, tagal mo tinatago, tapos nung lumadlad ka, binigla mo naman. Oo. Oh. Kita mo At least ngayon, hindi ka na mabibigla, no? Ganyan nung dumating ka sa Senado, ganyan. Nga pala, bakit Senator, bakit di nyo na lang kasi aminin, tanggap na ho ng lipunan yan. Wala naman problema. Walang problema. Kung totoo ho, Saan makukulong yun kung sakali? Kasi, di ba, non-bailable case eh. Wala namang City jail din, anong gender mo doon ka pa rin sa lalaki. City jail. Yun na nga mukhang papabor lalo ha? Mukhang papabor lalo. Ano yung kantang ano? Di ako syokla, di ako Ano na yun? Dragon Sakay. Di ba? Ano ba mo? Ikaw na. Tuloy nyo na. Yan. Ano mo ba yung ano mo? Yung ano mo Hindi, dyan? Secretary Boy Rimulya nga. Oo. Wala na. Ang hirap pa naman bumalik kapag nadiretso na. May Sick Boy Rimulya pala, 3 to 4 months, ano? 3 to 4 months. Investigasyon ng... Oo. May mga makukonvict na daw. 3 to 4 months. Oh, kapag Talaga may tuloy-tuloy tuloy-tuloy. Teka muna ha. Parang naalala ko yung 3 to 4 months na drugs ni 3 to 6 months yun. 3 to 6 months 3 to kasi. 6 months yun. Sige, tignan natin. Pero malaking ano yan, magandang challenge yan kay Boying Rimulya. Siya naman yung nagsabi, mahirap daw yan. Babalikan siya niyan eh. Babalikan siya niyan. Para ka pala si Digong eh. Mahirap yan, pero kung magagawa talaga, kaya yan. Hindi, kaya yan. Rimulya yan eh. 3 to 4 months. O di bagong pasok ng 2026. Ang sabi, 3 to 4, parang ganun, 3 to 4 months, may mga makukonvict. Nako. Kapag kayong trial, walang hinto. Eh. Kasi yun daw ang problema sa mga kaso, bakit tumatagal eh. Kasi ang mangyayari kasi dyan, yung ICI magre-recommend sa ombudsman. Ombudsman magkakaso sa Sandigan Bayan. Baka doon tumagal sa Sandigan Bayan. Yaw. Ayun na maging problema Eto dyan. yan. Ibig sabihin, papasok na yan sa susunod na taon. 2026 na. Hindi, No? pero kasi kapag nakasuhan kasi, non-bailable case. Non-bail talaga Wala. yun. So kapag ka ganun, Makukulong. O kapag merong arrest warrant na lumabas, tapos ang kaso, Non-bailable. plunder, non-bailable Non-bailable. case. Dami nun. At saka yung ganyang kaso, hindi pa tapos ang kaso, may warrant na. O, posible nga talaga. sino na ba ngayon ang nirekomenda ng ICI na kasuhan? Wala pa naman. Elbow pa lang. Meron ako na ano, sa ombudsman, meron eh. Meron na. Yung mga Diskaya, yung sila Bryce Hernandez. Yun. Sila Alcantara. Yan. Sila pa lang. Sila Zaldico. Yan. Kasama ba doon? Hindi si Saldico kailangan pauwiin, wala pang kaso eh. Ako, tingin ko lahat ng nire-request ng ICI na bigyan ng lookout bulletin, tingin ko lahat yung matitibay ang ebidensya. Kasi Umamin na eh. Imo-monitor na eh. Umamin sila eh. Kasama rin si Chis Escudero doon Kaya nga, Sa umamin lookout din eh. bulletin. Umamin din. Number Nako. 2. Oh. Umamin eh.
So ano pala, may point talaga si Ombudsman Rimulya na may makukulong. Oo, talaga? Conviction wala pa, pero may makukulong. Meron. So, abangan natin. Hindi ko ma-imagine, halimbawa, si Chis Escudero nakakulong. Ah. Parang hindi ko ma-imagine, ano? Hindi, ang tanong dyan, paano na si Hart? Ay, yan nga. Marami pa na mga artista dyan. Kaya bang ibigay yung 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 tagti 300 million na necklace. Oh. Kaya yan. 15 million na sing-sing. Oo. Balikan muna kay Jericho. Ay, may asawa na si Jericho. $1 million yung singsing. Oo, 15 million pesos. Oo, 58. 58 ngayon ang dolyar eh. So, sino-sino pa yun? Mayroon. Kasama nga si Ko dito. Kasama sa Kasama si kakasuhan. Go. Oo. Kita mo. Ay, yan talaga number 1 yan. Kasama siya kasama dito. sa nirekomenda na kakasuhan pero wala pang kaso. Wala pang kaso. Pero ang So pag ang ICI nang nag-recommend, ibig sabihin, pag malinaw na kaso, yung yung nagngangalang idol ni Takero. uy, Ninong. Sino ba yan? Sino yan? Sino ba yan? sige, tutuloy natin yung ating kwentuhan mamaya. Magbabalik ang The Big V. Our beloved Boss Mike Cervera.